So ayan na, welcome back sa aking YouTube channel. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so ini-invite ko po kayo na i-subscribe ang aking YouTube channel sa baba lang ng video na to. So ngayon, nasa harapan nyo yung flange hub at saka sprocket at saka may apat na tornilyo and then ginupit-gupit na plastic bottle ng galing sa Tutti. Ayan. So ngayon malalaman nyo kung para saan natin gagamitin to, itong apat na ginupit ko na plastic, kung saan natin yan ilalagay. So ngayon, ako ginawa yung video na to dahil marami din na mga nagtatanong kung bakit lumuluwag at sumisikip yung kanilang kadena kahit magpalit ka ng isang set na bago. So ganun pa rin ang nangyayari. Minsan tumatalon-talon pa rin yung kadena mo kahit bago yung sprocket mo sa karera sprocket, saka engine sprocket, saka bago rin yung kadena. So magpapalit ka ng one set. So pagka in-adjust mo, niluwagan mo, inikot mo yung gulong, luluwag naman ng sobra. Pagka in-adjust mo naman, hinigpitan mo ng konti at inikot mo yung gulong, may time na hihigpit ng kusa yung kadena mo at may time din na biglang lumuluwag yung kadena mo. So ngayon, sa mga ganyang katanungan, sasagutin natin yan dito sa video na to kung bakit. No? So ngayon, bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick ng subscribe button. So meron dito sa harapan natin isang lumang sprocket pero ayos pa naman din, makapal pa rin naman, at isang flange hub at apat na tornilyo at plastic na ginupit-gupit natin. So ngayon, papaliwanag ko kung bakit lumuluwag at kusang humihigpit yung kadena kahit magpalit kayo ng bago. So ganito yan. Kung mapapansin nyo, so itong flange hub na to saka itong sprocket nito ay pang Honda Dream 100. Yan. Kung mapapansin nyo, itong flange hub natin, may clearance yung kanyang panloob. Ayan. So gagalawin nyo yung sprocket nya, gumagalaw yan. Yan. Gumagalaw yan. Ganon din yung mga tornilyo nyan. Pagka nilagay mo, pinasok mo dito sa butas ng sprocket, gumagalaw din yan. So maluwag din. So may clearance din. So kaya kapag hinigpitan nyo na kaagad, halimbawa, nilagay nyo yung sprocket, pagkatapos higpitan nyo na, pagka hinigpitan nyo na lahat, mapapansin nyo, hindi nyo makikita na hindi pantay yung sprocket. Yan. Halimbawa, hinigpitan nyo na to, dalawang tornilyo, hinigpitan nyo na. So ngayon, pag nahigpitan nyo na, hinigpitan nyo na lahat ng apat na tornilyo, hindi nyo mapapansin na sala pala or tabingi yung sprocket nyo, dahil pag hinigpitan nyo, nakaganyan pala. So dikit na dikit dito sa kabilang kanto, at dito naman ay masyadong malayo yung clearance nya. So ganyan ang nangyayari, kaya biglang sumisikip at lumuluwag yung kadena mo, dahil pag pinaikot mo na yung gulong, minsan natatapat yung kadena dito sa maluwag na clearance, at saka dito naman sa walang clearance dito sa kabila. Ayan. So ganyan nangyayari. Kaya kailangan natin nitong plastic na to na apat bago natin higpitan yung mga tornilyo sa sprocket. So gawin nyo muna, lagyan nyo muna lahat ng tornilyo, yung apat, pero wag nyo muna higpitan yung tornilyo sa sprocket. So lagyan nyo lang muna yan, isa-isa nyo muna ilagay. Ayan. So ganyan. So pag nailagay nyo na yung mga tornilyo, ang gawin nyo, yung ginupit-gupit nyo na plastic ng Tutti, ipasok nyo dyan sa may mga clearance, bawat kanto. Ilagay nyo bago nyo higpitan, para hindi siya gagalaw yung sprocket. Yan. Para pantay-pantay, para parehas yung kanyang clearance. Ito yung gagawin natin. Yan. Sa mga hindi pa alam kung paano, so tamang-tama sa inyo ang video na to. Lalong-lalo sa mga namang problema pagdating sa pag-a-adjust ng pag-alay ng kadena. Yan. So ganyan. So ayan. So ganito ang gawin nyo mga kamotodik. Ayan. So galawin nyo yung sprocket, so hindi siya magalaw, di ba? Ayan. So hindi gumagalaw. So nasa pantay-pantay na yung kanyang clearance, dahil isang sukat lang din naman yung nilagay ko na plastic. Ayan. So ngayon, pagkatapos nyo nang lagyan ng mga ganyan, saka nyo nahigpitan yung mga tornilyo. So higpitan ko muna.
So ngayon mga kamotoday, nahigpitan ko na yung apat na tornilyo ng ating sprocket. So ngayon tanggalin ko na yung mga plastic na kinalso natin dito sa clearance ng panloob ng sprocket saka plant sub. So ayan, mapapansin nyo. So ayan o. So lahat yan may mga clearance. Yan. O, diba? So pare-pareha sila may clearance. So kung hindi nyo kakalsuan yan, meron dyan sa apat na yan walang clearance. Yan. So kaya kailangan kalsuan nyo bago higpitan para pare-parehas yung clearance nila. Yan.